The first time I heard of your product is when his friend introduced it to us. Kinuwento na sa amin yung naging effects sa kanya ng product nyo. He is diabetic and he was hospitalized because he is partially blind already. May gangrene yung lower extremities niya. And na 50-50 siya sa hospital. And then, he took complete 8 capsules a day, yung initial. Yun ang prescribe sa kanya. Actually, doctor doon daw yung sa kanya yung nag-prescribe sa kanya. It was also a doctor. So, pinescribe siya ng 8 capsules a day. Tapos, after 3 days, nag-dry up daw yung niya, yung kanyang gangrene. So, hindi na amputate yung kanyang leg. And then, we tried the product first. Bumili siya ng leave-in, yung coffee nyo, and then yung complete. So, kasi nung may problem ako sa cyst, I have breast cyst, and then may solid nodule, multiple, and then one of those was a solid nodule na kailangan nang i-operate. Kaya ayoko magpo-opera. So, I tried it. Kasi I saw it dun sa friend niya na ganun yung drastic yung recovery talaga niya. So, I tried it for yung 1 box lang muna. 1 box is 30 capsules lang. I tried it. Yung 1 box lang na yun inubos ko. Nagpa-ultrasound ulit ako. It turned out na negative na. Hindi na makita nung doctor sa ultrasound yung nodules. Kaya after that, tinuloy ko yung pag-drink ng complete. It was a vehicular accident that happened October 3 in the Anghare, Alabang, Cavite area. I was driving all alone. There was this. I had that accident, and the next thing I knew, wala na akong malay noon. I ended up here at San Juan de Dios Hospital at the intensive care unit. I didn't know what was happening. It was really painful. And then nawalan ako ng malay. But in a way, I was in comatose. He was in the ICU for 9 days. So, wala talaga siyang memory about yung nangyari sa kanya. His brain was swollen. Yung sabi ng doctor, swollen yung brain niya. Ang sabi ng doctor, it will take 6 months daw para makarecover, to remember. Sabi ng doctor. Noon sa ICU, hindi alam nung mga doctors na pinapainom ko siya nung complete. Kasi siya nakita ko yung effect sa akin. So, binigyan ko siya. Remarkable yung yung recovery niya. Gumising siya. Tapos, nagulat din yung doctor niya sa recovery niya na parang biglaan. So, hindi na siya hindi na nag-operate yung doctor. Hindi na kinailangan ng operation. Sabi ng doctor, maswerte siya. Saka nagulat din yung doctor na ganun kabilis yung recovery niya. Kasi nag-start na nag-swell down yung swelling sa brain niya. He stayed there for 2 more weeks sa hospital niya. Pero during those 2 weeks na yon, nag-improve yung memory niya. Nakilala na niya ako, alam niya yung pangalan ko, alam niya yung pangalan ng mga anak namin, pati yung mother niya, alam niya yung pangalan. It started sa mga names. They can even text. Nakatext mo siya sa hospital, nagulat kami nun. Nakakatawag siya. Dati nung hindi niya ma-recognize kung ano yung cellphone. Hindi niya alam kung anong tawag dun. Kasi I believe na kaya kahit 2 capsules So, kahit basta regular lang, na continuous din yung intake niya nun, I believe na makaka-recover siya. Saka dati may complaints of headache.
medyo late na during the day, sumasakit yung ulo niya, masakit, saka malabo yung mata niya. Ganun. Tapos, nung C24/7 na yung tinitake niya after a month, January na yun, na-observe niya na hindi na sumasakit yung ulo niya. Tapos, medyo hindi na ganun kalabo din yung mata niya. Hindi ako na-surprise na positive yung effect niya. Alam ko na ganun yung magiging effect sa kanya. Kasi na-prove ko na sa sarili ko na nakakatulong sa kanya yun. So, kumbaga, waiting na lang. Yung time na lang will tell. Yun na lang inaantay ko yung time na dumating na makaka-recover siya, na mariregain niya yung memory niya. Ngayon, unti-unti, after nang nagtitake pa rin siya niyan, 3 times a day na, yung C24/7. Well, I'm glad na merong product na C24/7 na food supplement na that can help us, especially my husband, to recover dun sa temporary na memory loss niya. Doon ko lang nalaman na all the time, the reason why I had a very fast recovery, it was because of this product of AIM Global. And I knew for a fact, yes, okay, I should have died. That was given. I should have died. And I know the Lord gave me a second chance in life. The important thing is I'm back. I'm back with my life because of the Lord, and I have a strong life, a new life, very strong and very happy because of C24/7. Lahat ng kanyang mga laboratory naging normal. Malaki ang pagbabago na nakita namin sa kanya. Yung weight niya, nakita nyo, malusog na siya. Nung before na nag-admit kami sa hospital, ang timbang niya is 24 kilos. Sa edad niya na 8. Napakapayat niya. Tapos yung kanyang kulay, putla. Malalalim ang mata. Puro rashes pa siya. Sa ngayon, makikita nyo, napakakinis ng kanyang mukha. Wala nang rashes, wala na yung mga spots, dark spots sa kanyang mukha at katawan. Isang miracle, no, sa buhay namin na dumating yung Alive. Alive! Nagkasakit siya ng acute lymphocytic leukemia. Nalaman to nung July 2007. Nilagnat lang siya ng 5 days, dire-diretso. Pina-CBC ng doktor ko. Tapos, nung malaman, abnormal lahat ang resulta ng CBC. Tapos, binon marrow siya para malaman namin kung ano talaga yung resulta nung ano. Lumabas sa bone marrow niya is acute lymphocytic leukemia. So, kailangan siya i-chemo for 3 years. Sa hospital siya nag-chemo. Bali, 8 months lang kami nag-chemo kasi bali naubos na yung pera namin. Wala na kaming pagkuhaan ng pang-chemo niya. Kasi, maliban sa chemo niya, lagi rin siya ng hospital dahil humihina ang resistensya ng katawan niya. Tapos, 8 months kami nag-chemo nung pagdating ng April, pinuntahan ako ng kasamahan ko. Inintroduce niya yung Alive. Ang sabi niya, magnegosyo daw kami. Sabi ko, hindi ako pwede kasi may sakit anak ko. Ang sabi niya, mas maganda kasi mas kailangan niya yung Alive. So, ginamit ko muna. Actually, after 1 week lang, iba na yung itsura ng ano niya. Nag-take siya ng 2 to 3 capsule a day. Tapos minintain ko na lang habang tumatagal, mga 2 months yun. Ngayon, ano na lang siya, 1 capsule a day na lang siya. Tapos after lagi ako nagpapa-CBC. After 4 months, normal na lahat ng niya, CBC result. Actually, pumapasok na nga siya ulit sa school. Pinapatotoo ko ang naging sakit ng anak ko. Nang dahil sa Alive, okay na po siya. Normal na po lahat ang result ng CBC niya.
I was invited by Mami Redem Alhambra last October 27 in this room with Dr. Victor Escueta. I'm taking Allied 30 minutes before eating, before breakfast, 2 capsules. And in the afternoon, before eating, I'm also taking 2. But now, with 95% of my health and wellness, I'm only taking once a day. After taking Alive for 3 weeks, the result is very fantastic and terrific. Upon undergone medical check-up, the result is great. The result of the complete blood count is almost perfect. Urinalysis is okay. Calcium is all right. Creatinine is also all right. I am very happy to announce that Alive is a very, very, very good food supplement with regards to my hypertension. 3 weeks ago, it reads 140 over 90, 160 over 100, but now it is fantastic. Go back to very, very normal, 120 over 80. And my uric acid, this is my problem. It's very high. But it is also improving. From 9, it becomes 8. And the normal is 7.5. My cholesterol is also normal. And my prostate, before it's 1.63. In taking Alive, it becomes 1.49. I was diagnosed with multiple breast cysts, both breast yon nung 2005. At first, hindi ko naman alam na meron akong ganun eh. Meron akong bukol. Tapos, nung naramdaman ko na lang siya, kasi meron akong hormonal imbalance, naramdaman ko na lang na hindi na ako makaligo, na yung tabo yung gamit ko. Hindi ko na siya mabuhat, nahihirapan na ako magsuklay. Tapos nung nagbaback pain na ako, meron na akong pain sa ganito, pero hindi ko pinapansin. Nung nakalipas na 1 buwan, hindi pa rin nawawala, nahihirapan na ako. Doon ako nagsabi doon sa mother ko kasi umiiyak na ako talaga sa pain. So nagpa-ultrasound ako. Na-find out doon sa first ultrasound ko na maliit lang yung bukol. Pero nagtataka yung mga doktor kung bakit daw nagpe-pain ako, ang liit-liit lang ng bukol. Na-find out namin na meron palang, multiple pala sa both breast, na ang dami-dami niya. Tapos nakita ko na nagkapa ako, na talagang malaki na siya. Matigas, hindi nagmo-move yung bukol. So doon ako nag-isip. Tapos nakakapa ako ng 3 lymph nodes sa may kilikili ko. No, nung napag-isip-isip ko, nag-research ako ngayon. Sabi ko, bakit ganito? Yung nafe-feel ko, sabi ko, hindi nakatulad nung dati na mas lumala yung pain eh. Hindi ko na siya matiis. Nagpatingin ako ulit do sa doktor. Sabi niya, nasa stage 1 to, sabi niya ganyan. So advice nila ipa-biopsy ko para malaman nila kung yung talagang bukol na yon, yun lang talaga siya, kung iisa lang talaga siya. Tapos yung mga ibang bukol sa kabila na breast ko, kung malignant na rin. Sabi ko, natatakot ako. Siyempre, nag-work din ako sa hospital before. Sabi ko, ayoko magpa-biopsy. Tapos may pinatingnan na naman ako another doctor. Sabi niya naman nga, stage 1 daw talaga yun. Kasi nakita na nila yung itsura. So, doon ako naniwala. Hindi na ako nagpa-undergo ng biopsy. Binigay na nila ako ng medication. Sabi ko, hindi ko na-feel na yung medication na binigay nila sa akin, nagtitake effect. Nagpunta ako sa herbalist, binigyan niya ako ng mga products ng herbal, tapos yung nag-undergo ako ng 1 year na puro vegetarian diet lang. So, binago ko yung lifestyle ko. Nakaigi naman yun sa akin, pero hindi pa rin lumiliit yung bukol. Nag-isip ako ngayon, sabi ko, ano kayang pwede kong gawin para totally mawala na siya? Kasi ang advice nga sa akin, i-remove eh. Siyempre, dalaga ako.
nakakaano naman yun, wala kang breast, dalaga kang kadalaga mong tao, di ba? Nakakaano yun, frustrating sa ano ko, nakaka-depress, nakaka-frustrate. So nung dumating sa time na nag-research na ako, nag-internet ako kung ano bang pwede kong kainin. So ang dami ko nakita. Nandun yung mga gulay, mga fruits na ina-advise nga doon sa mga may mga breast cancer na yun ang talagang dapat nakainin. So sabi ko, hindi ko naman alam kung saan makakabili lahat nito. Yung broccoli, meron dito, di ba? Yung mga ibang fruits na nando doon sa internet, available dito pero hindi lahat meron. Doon ako nag-isip, sabi ko, paano ko makakain to lahat? At saka mahal-mahal niya. Until such time na dumating yung yung kapatid namin sa church na binibigay nga nila sa akin to, yung Alive. Ini-introduce nila sa akin yung Alive. Nung una, skeptic talaga ako. Tapos nung pinakita nila sa akin yung pinaka-literature, doon ako nagulat. Kasi lahat nung ni-research ko sa internet na dapat nakainin, nandoon lahat. Eksaktong-eksakto. Kaya sabi ko, wow, sabi kong ganyan, grabe naman to, sabi kong ganyan. Eh kung gano'n, hindi na ako maghahanap ng kakainin ko, pwedeng ito na, sabi kong ganyan. Yung nung coffee pa lang yung pinasubok nila sa akin, talagang sobrang sumakit, no? Nag-take ako ng coffee, di ba yung coffee natin meron ngang Alive, talagang sobrang sakit niya. Napakapit nga ako sa sa wall, tapos pinagtatawanan nila ako kasi nga, sabi niyang ganyan, yan pa lang ang tinitake mo, nagpe-pain ka na. Sabi niya, ibig sabihin yan, reaction. Which is alam ko naman dahil hindi na bago sa akin yung herbal. Nung nag-take na ako ng ng capsule, doon ko naramdaman na nakakaginhawa, nakakaigi. Hanggang sa nakapag 1 month ako, na-gradual yung pag-inom ko, hindi naman bigla. Kasi doon sa isang capsule pa lang na-feel ko na na merong may reaction ako naramdaman. Pero hindi ko isininto. Kasi naniniwala ako na makakatulong talaga sa akin ng malaki. Hanggang sa nag-isang buwan, nagsabi ako doon sa mama ko, sabi ko, maganda ma, sabi kong ganyan. Kasi nalelesen yung pain, pati yung back pain ko sa likod, nawawala, sabi kong ganyan. Tinuloy-tuloy ko, hanggang sa nagpatingin ako, tapos kinapa ko siya ulit. Yung bukol, maliit na lang. For 2 months yun. Kasi nagdag na 9 capsules na ako eh. So, hanggang ngayon, continuous pa rin, tuloy-tuloy, yung medication ko, hindi ko tinitigilan yung Alive. So, ngayon, maliit na lang siya. Maliit na lang. Tuloy-tuloy pa rin yung medication ko para totally ma-dissolve na yung yung bukol. Malaking-malaki po ang naitulong ng Alive. Sobra. Review? Apa. Ako Nilo Libreha, retired police, taga-Hinaplan ng Calvary sa Miss Oriental. Nagsakit o kidney, chronic. Sa una, nag-dialyze ko 2 times a week. Tapos, nakainom na ko sa Restore o sa C24. Nagidala ni Pastor Los Miros. Gusto na nako gani nga dili na magpa-dialyze, kaya nga akong paminaw sa akong ginawa, mibalik na sa normal. Pero tud karon nagmintin lang ko og panagsa para protection sa akong kidney. Ilan na lang may dialysis? Sa karon dialyze na lang ko karon sa isa ka semana, ka isa na usahay wala, kaduha sa isa ka kaduha ka semana ay ako ma-dialyze. Sa paminaw na ako sa ulawas, wala man ko sukad gihupong, wala ko sukad hangos, wala ko gibati ng
Kakapoy sa akong lawas nga unsay makapaluya kundi nagbalik og normal ang akong kondisyon sa akong lawas. Noong una, ano po yung nararamdaman? Nung wala pa po kayong iniinom, sir, ano pong nararamdaman? Sa wala pa ko mag-inom ani kaduha ko mag-dialyze sa isa ka semana. Tapos lahi ang akong pagpaminaw sa akong lawas, murag dili komportable ang akong paglihok-lihok. Opo. Tapos ngayon, ano po iniinom niyo, sir? Restore C24 o Complete. dili to isa Colitis. Colidos. May pagbabago po in how many days na po yun? Weeks? Mga pag-abot og 1 month wala, gusto ko nang dili na magpa-dialyze. Na improvement na po. Okay, nibalik mas normal akong sa akong lawas. Tapos noon po nakaka-drive kayo, no? Hindi na. Aga drive man ko sa mo kung usahay magsilir ko sa mais, mag-uban ko sa akong mga tao. Wow. Ni ako'y magdala sa truck, maghawol sa mais. Meron po kayo message doon sa mga katulad ninyo gusto niyo ring matulungan? Sama na kung adunay mga gibati sama sa kidney. Guwapo ang restore og epekto og ang C24 para protection sa inyong lawas. Kay makapabalik kini sa kondisyon sa inyong paglihok-lihok yung lawas. Yung Rodelizo Biga na band. Sa probinsya, syempre, halata naman, probinsyano ako kasi sa Cagayan din ako talaga lumaki. Ang mga magulang ko di naman nakatapos ng pag-aaral kasi high school lang yung tatay ko, tapos nanay ko is elementary graduate lang. Sinasabi ng magulang ko nung pinapaaral kami, kasi medyo malaki na yung family namin kasi ako yung panganay, tapos 6 pa kami. So, I'm the eldest in the family. Pinapaaral ako, malilit pa yung mga kapatid ko. Sabi sa akin ng mga magulang ko, anak, mag-aral ka mabuti para pagkatapos mo, ikaw yung pag-asa namin. So, syempre, college pa lang ako, nakatatak na sa akin na kailangan ako yung pag-asa nila. So, parang hindi pa ako nakakatapos ng pag-aaral, may responsibility na ako. So, kahit mahirap ang buhay namin noon, kinaya namin. Part-time ako kung saan-saan. Naranasan ko nga naging, nakikigapas sa bukid. Tapos, pag walang pasok, meron kaming tricycle naman na medyo luma-luma na. Pag ako naman nandun, kailangan kong ibiyahe yun para may allowance ako. Kulang ko, nagsipag din ako para makatapos na pag-aaral. Yun nga lang ang problema. Siyempre, mga magulang ko, kung ano yung meron sa amin na resources, yun yung kailangan alagaan namin. Yung lolo ko, magsasaka. Tatay ko, magsasaka. Sigurado, ako, magsasaka rin. Talaga is, matutunan ko yung mga ganun. And hindi ko po kinakaya, even though graduate po ako ng engineering, kahit engineering po ako, pag wala akong trabaho, talagang tinutulungan ko nanay ko mamimitas ng mais, nagtatanim ng mais, namamakyaw ng pakwan. Talagang naranasan ko nagbenta ng mga pakwan, ng mais. And mahirap talaga. Nilalagyan ng mais. Ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng mga panggato. Tapos, lalagayin namin yan ng mga 45 minutes. Ito yung sinasakyan ko dati. And I realized, dumating sa point na realize ko for 2 years,
Oo nga, ba't ko tinutuloy yung dating ginagawa ng magulang ko? For the past 2 decades, 20 years na nilang ginagawa yun, walang nangyayari sa buhay nila. Tapos tutuloy ko, sabi ko hindi, wala lang pag-asa pag ganito. Alam ko yung lolo ko kasi may pinamanang kalabaw sa tatay ko. Sigurado ipapamana sa akin yung kalabaw. Wala akong magawa. Sabi ko, yung kalabaw na lang kaya ibenta ko. So, halos lahat ng mga alam kong pwedeng ibenta, binenta namin para makapag-start kami sa AIM Global. Naalala ko, sabi ko, dahil sa 7989 hindi ako nag-join. Ngayon, dahil sa 790 kailan nag-join ako. Instead na mamasaya ko sa bus para makapunta ng Ortigas kasi galing ako to Cubao, nakikistay ako ng Cubao before sa uncle ko. Hindi ako nagre-rent, nakikistay. Wala akong pambayad. Akong pera eh. Di ba? So, ang ginagawa ko, kailangan mo na maglakad ako from Cubao to Ortigas. Malapit naman yun. Medyo sanay naman tayo, di ba? Hindi ko mapigilan eh. Pero alam mo bakit napaiyak ako? Napipray ako eh. Lord, kung ito yung opportunity na pwede makapagbago ng buhay namin, gawin mo to. Bigyan mo ako ng pagkakataon na gawin ko to. And alam mo yun, hindi ko makalimutan. Hindi ko makalimutan na ganun pala, pag hirap na hirap ka, wala kang matatakbuhan, siya na lang natatakbuhan mo eh. And ito nga, nung nag-pray ako ng ganun, hindi ko na mapigilan yung sarili ko na payak talaga ako. And alam nyo, sunod-sunod na yung blessings eh. Halos lahat ng mga sinusuot ko ngayon, galing sa AIM Global, yung apartment namin sa Tugigaraw, galing sa AIM Global, yung nakabili na rin yung kapatid ko ng dati kasi, nung una, before ako nakabili ng sasakyan, 2 motor. So, magkasunod yun, nabili namin yung motor na yon. And right now, nag-stay na ako sa townhouse. May townhouse dito sa Mikamuning. Doon ako tumutuloy ngayon. Naniniwala ako may mangyari sa akin. So, nagtuloy-tuloy ako in just 8 months time. Nakabila ako ng brand new na sasakyan. Dati ho, nakasakay lang ako kalabaw. Kung dati kalabaw ang sinasakyan ko, ito na yung first car is yung namimigay kami sa mga bata, nagpapakain kami sa bata, tapos nagpa-parlor. Yun po yung ginagawa ko nung bata ko na pupunta ako sa mga mayayaman para lang makatikim ng mga masasarap ng pagkain tuwing Pasko. Simple lang naman ang nagmamotivate sa akin eh. Yung family namin. Kasi ayaw ko nang balikan yung dati naming naranasan. Yung point na halos hindi ka na makakain, na yung mga tao na lalapitan mo, akala nila talagang tatakbuhan ka nila. Bakit? Akala nila utangan mo sila. Pag wala ka palang talagang pera, iniwanan ka. Eh, ayaw ko na maranasan yun. Kaya inalagaan ko po ng buong puso ko, buong buhay ko, yung binigay sa aking opportunity ng AIM Global. Taos puso ako nagpapasalamat sa management ng AIM Global, lalong-lalo na, siyempre, kay Doc Ed, kay Sir Francis, Sir John Aspirin. Kung wala sila, ako hindi lalaki ng ganito, sobrang laki ng AIM Global. Kung wala kayo, wala ako sa kinalalagyan ko. Lahat ginagawa namin para lang makapag-survive sa buhay. Kasi ang hirap talaga ng buhay namin. Kasi nag-asawa kami, wala kaming matinong trabaho. And then, kahit pambili ng gatas, nangihingi pa kami or nangihiram ng magulang. Kaya nakikahiya. Noong 2007, sabi ng parents ko na kung ayaw mong maghanap ng trabaho, ayaw mong upload. Kasi graduate ako ng nautical, tsaka aircraft maintenance din. Pero ayaw ko kasi sa abroad kasi ayaw ko yung malayo sa pamilya. Tinuloy ko yung pagiging consider kahit labag sa kalooban ko. Pero noong 2008, yung pinsan ko, nagsishare sa akin ng AIM Global. Napaka-negative ko naman sa networking. Dati maraming kumpanya na nag-invite sa akin, pero hindi ako naniwala sa mga networking kasi hindi ko pa yan naintindihan. Kaya sabi ko sa pinsan ko na hindi ako sasama yan. Kasi bilang konsihal, huwag mo akong lukuhin. Kayo na lang dyan sa negosyo nyo. Kayo na lang magpakaloko dyan. Kaya inayawan ko yung pinsan ko. Sige, kung ayaw mong maniwala sa negosyo, mayroon tayong product.
alam ko mayroon kang arthritis and then mayroon ding UTI at dysmenorrhea yung asawa mo, baka gusto niyo subukan yung product. Sabi niya, kung hindi kayo gumaling nito, huwag niyo bayaran. Pag gumaling kayo, saka niyo babayaran. Yun ang deal namin. Kaya after 1 week, gumaling na yung UTI ng asawa ko, pati yung kanyang dysmenorrhea, wala na. So, sabi ko maganda pala yung product natin complete. So, pinagkalat ko, sinishare ko sa lahat ng mga kaibigan, mga kamag-anak namin. Then, nagugulat ako, after 2 months, kumikita kami ng 49,000. Pero ayaw ko pa rin maniwala na sabi ko, baka hindi yan totoo, baka hindi yan ibigay yung 49,000 na yan. So, pinakabahan ako kasi yung mga nasa likod ko, nakatingin na sa akin kasi ang tagal ko napasok yung card ko kasi nagda-doubt ako na hindi lalabas yung pera. So, nung pinasok ko na yung ATM ko sa machine at lumabas yung 49,000 ako, ang saya-saya ko kasi 49,000 hindi ko yan kikitain sa pagiging konsihan. Kasi ayun, nag-average na po kami na 400. After 6 months, nakabili po kami ng yung sikanhan na Pajero, yung puti na sa baba. After 6 months yun. Lalo na yun, baliw ako doon. Nakadrive na ako ng sariling sasakyan. Kasi yung Pajero talaga, bata pa lang ako, yun na talaga yung gusto kong sasakyan. Patuloy naging mahataw, tinatrabaho yung business. And then last February 2010, yun na, bumili na po kami ng brand new na nasasakyan, yung Strada sa baba. Grabe power, ito mangyari sa'yo. Pag mag-aim global ka, ito na talaga. And then sinabay namin, pinatayo namin itong building. Kasi dati itong building na to, dito kami nakatira, pero lumang bahay to. Pag mulan, tumutulo yung bubong, yung mga semento sa bubong nahuhulog. No, last February, pinagiba namin lahat to, binago lahat, ginawa namin building. Kasi sabi ko, pag dating ng araw, yung lahat ng hindi naniniwala namin sa yung global, sila na mismo yung tatawag sa amin, magpaturo sa amin. Kaya ito, nagawa itong bahay, yung second floor, ginawa namin office. Nagawa namin yung promo sa Singapore, grabe, napakasaya. Iba pala talaga pagkasama sa grupo. Lalong-lalo na sa AIM Global. Matagal lang namin pinapangarap yun. Nakikita lang namin sa video. Nung nakasali na kami, grabe kakaiba. Parang nandun ka na sa heaven nung pumunta kami sa Singapore. Kala ko puro tarsier lang makikita ko nang dahil sa AIM Global, nandito kami sa Sentosa. Dito talaga natupad ang mga pangarap namin nang dahil sa AIM Global. Ngayon sobra-sobra yung binigay ng Diyos nang dahil sa AIM Global. Pero sabi ko na nga, hindi pa ito yung katapusan. Nag-uumpisa pa lang ito kasi gusto ko ang dami pang taong matulungan. Kung hindi ka titigil, hindi ka mag-quit dito. Ang gagawin mo lang tama yung negosyo. Dalawa lang pwedeng mangyari mo. Kung hindi ka magiging milyonaryo dito, so pwede kang maging bilyonaryo dito. Yun lang ang pwede mangyari dito. AIM Global, Bunhot, Bohol! Ako noon, tagagawa lang akong Limat at Pulburon. At saka yung asawa ko, security guard dyan sa Metropolis. Ngayon doon kami nakatira. Kaso lang, nakapunta kaming Cagayan de Oro kasi umuwi kami doon kasi wala na kami pang-upa ng bahay. Umuwi kami doon. Pagdating namin doon, nagtatanom lang kami ng kamatis. At saka, naggawa na ako ng yema, pulburon, pinapibinta-binta ko lang doon sa mga school. May isang tao tumawag sa amin, si Dr. Ed Camanto. Tinawagan niya si Roland. Sabi niya, Roland, pumunta ka sa Cagayan, may kapartner ako, nandyan sa hotel, may business akong bago. Si Roland din nagsabi sa akin, inutusan ko siyang magbili ng abono, fertilizer para sa kamatis namin. Ipagbalik niya, wala siyang dala. Ang dala niya, papel lang na may bilog-bilog. Pasok sa kwarto, sabi niya, Dir, halika, yayaman na tayo. Pero yayaman niya tayo kasi, alam mo, may bago ako negosyo. Ano negosyo mo ito? Yung nakita ko bilog-bilog nakasulat. Ano ba yung negosyo niya? Bakit bilog-bilog? Tapos huwag ka na maingay, basta yayaman tayo, akong bahala dito. Nag-umpisa ko doon, nagbinta-binta lang ng gamot. Siyempre, binibintahan ko yung mga mayayaman. Kaya bininta ko kina
Mayor, tapos kina Ma'am Marcia Magallanes sa Cagayan de Oro. Yun, nagustuhan niya yung gamot. Doon nag-umpisa na nakilala yung Alive. Kaya nagsimula akong kasi hanap na sila sa produkto eh. Yun sa umpisa, sa Cagayan muna kami. Kasi wala kaming pamasahe. Ikot-ikot lang muna kami. Kasi siyempre, walang pamasahe. Diyan muna sa Cagayan de Oro. Tapos pinilapitan namin yung mga namin kakilala, ayaw. Lapitan namin yung mga pinsan namin, ayaw din. Minsan, manghiram kami ng pera. Pahiramin kami konti, tapos sa sunod, hindi na. Pamasahe lang namin yun. Hanggang dumating kami sa Bohol. Nabihan naman sila Dr. Van Cabulada. Tapos, pumunta kami doon, wala kami, siyempre, yung kasama namin, doktor, maraming pera. Nauna umuwi sa amin, kami nagpahuli. Doon na kami natulog sa tarima ng barko kasi walang pambayad eh. Yung lagayan ng mga prutas, mga isda, doon kami natutulog, nagsapin kami ng karton. Kaya doon. Tapos, na-spread namin yung network. Dahil lumaki kasi nakarecord kami doon. Tapos, doon, ganyan. Tapos, nung ibang mga networker sa Bohol, pinuntahan namin, na nagustuhan yung business, maganda. Tapos, product kasi yung namin, hindi yung business product muna. Pagkatapos, pumunta kami Cebu, pumunta kami Tacloban. Kaya, lumaki yung grupo namin. Sa umpisa, yung check-in namin, syempre, maliit. Yung check-in namin, halagang, 2.5, tapos naging 10.5, tapos 18,000, tapos lumaki. Ngayon, 1M. Minsan, 800, 1M, basta hindi na pari-pariho. Basta yun, ang pinakamalaki naman cheque, yung nag-check up isang buwan, kasama sa Unilevel, 1.2 million. Sa awa ng Diyos, marami na kami. Yung bahay namin sa Cagayan, 2. At saka may bahay kami, isa sa Bohol. Hindi maganda, at least may bahay kami. Hindi yung masyadong magarang bahay, basta may bahay. Tapos ngayon, sa Manila, may isa na naman ako, may swimming pool. At saka may sasakyan ako, 7. Yung sasakyan ko. Ngayon, may bago na naman akong kinuha dyan sa Villasona, 3.7 million. At saka, yung sa harap namin, nabili ko rin. Ginawa kong parkingan kasi hindi na makapasok yung namin, yung sasakyan namin. Ginawa kong parkingan dyan sa harap namin. Na-realize namin dito na lahat ng pagod namin, lahat ng hirap namin, lahat na rejection sa mga tao, bayad sa Global. Kaya sulit talaga. Parang kailan lang. Nagsimula ako, halos walang maniwala sa akin kasi motor lang yung dala ko. And lahat ng kaibigan ko pinagtatawanan ako kasi wala pang networking company na meron taga Bicol na kumita. Pero after 4 years, sobrang grabe ng blessing na binigay sa akin. 4 years, 4 na sasakyan. First car ko is Honda Civic, second car ko is Montero Sport, third car ko is sobrang guwapo ng sasakyan kasi 2-door siya na Accord na kung nanonood ka ng Fast and the Furious, halos magkamukha yung sasakyan na yun. Pang fourth car ko, normally halos ito yung nagiging ultimate goal eh. Fourth car ko is Hummer. Na ang kagandahan dito, may maliban lang kasi since ang taas ng gas consumption ng Hummer, binigyan pa ako ng Global ng bonus na profit sharing na worth 600,000. 350,000 para daw pang gas ko sa Hummer ko. And ang pinaka naging blessing sa akin this year, kasi binigay pa sa akin ng AIM, yung isa sa pinakapangarap ko, yung makakita mismo ako at makahawak ng snow. Nakapunta kami for 12 days sa United States, all expense paid, ni piso wala akong ginastos. Ang ginawa lang namin doon, walang iba kundi kumain, mag-shopping, mamasyal, sobrang sarap ng buhay. And ang nagiging blessing sa akin ngayon, hindi lang ako yung kumikita. Kasi within this year alone, 10 sa taga Bicol ang nagkaroon ng first car nila. And I already created more than 30 millionaires under me. Ang isa sa pinaka-nasarapan ko sa Global, kung ako tatanungin mo bakit Global ang kinakareer ko, kasi ang dami kong choice kung ano yung pwede kong gawin na opportunity or pwede kong anong gawin na ibang bagay. Pero kaya Global ang ginawa ko for 2 reasons lang. Number 1, kikita ka ng sobrang daming pera in a short span of time. Right now, I'm already earning 7 figures per month. And by next year, I'm sure kikita ako ng nasa 8 figures per month.
Ang pinaka-bottom line sa akin, hindi lang yung pera, pero yung magkakaroon ka ng lots of time para i-spend mo sa loved ones mo. Kasi for me, yun naman talaga ang pinaka-essence ng buhay. Money, importante, pero ang pinaka-importante sa lahat is hindi ka mawala ng time para sa loved ones mo. Kaya kung ikaw yung tipong tao ngayon na namumroblema ka ng pamasahe mo, namumroblema ka ng tuition ng anak mo, namumroblema ka ng kuryente, namimiss mo yung mga pamilya mo kasi nasa malayo kang lugar na ginagawa mo yun para ka lang kumita, meron ngayon na isang AIM Global na kaya nang ibigay lahat ng pinapangarap mo. Nung una po na na-invite ako sa ganitong negosyo, sabi ko hindi ko tuloy niya, ang layo. And sabi ko, misis ko na lang ang kailangan. And nagustuhan ng misis ko, sabi ko, sige, tuloy mo na lang, susunduin na lang kita. Ang ginagawa ko, hinahatid sundo ko siya sa mga seminars, sa mga trainings. Kaso lang, kakasundo ko, kakapakinig ko ng mga seminar at orientation. Grabe, nabuang ako. Sabi ko sa sarili ko, dito mababago yung buhay ko. Dito, magkakakotse ako. Dito, lahat ng pangarap ko makukuha. Pagsali ko po sa AIM Global, nagulat ako. Kala ko ganun kadali. Kala ko ganun kasimple. Kala ko lahat ng ibitahin ko sasali. And napakaswerte ko po. Ang dami kong kaibigang inimbita. Walang sumali. Sabi sa akin, ikaw na lang mauna. Sabi nung upline ko, karma-karma lang yan. Kasi ang tagal ko rin bago sumali. Grabe po. Sa sobra-sobra pong hirap, pagod, sakripisyo, hindi ko po alam na darating sa punto na mauubusan ka ng pamasahe. Yung lahat po palang sakripisyo na ginagawa mo, pabayaran, papalitan ng AIM Global. After 1 year na paghihirap, pagpapagod, nabigyan po ako ng bagong-bagong Honda Civic kulay black. Sunod na taon, Pajero na white. And ang maganda po nun, nabigay po sa akin yung mga pangarap ko na mag-travel ng libre. Pumunta ng Hong Kong, Singapore, Thailand, Malaysia, Asian Cruise, libre po lahat ng AIM Global. And ang pinakamaganda po nun, 2 beses na po akong nabigyan ng chance maging libreng pumunta sa Amerika. We're going to Las Vegas! To watch? To watch Manny Pacquiao! Siguro po kung hindi ko ginawa ang AIM Global, wala rin po ako ngayon. Engineer po ako. Yung tatrabahuhin ko ng 100 taon as engineer, sa 5 taon lang po binigay na sa akin ng AIM Global. After 5 years, hindi ko po pinangarap. Eto, mainit-init pa, H2 Hammer, na ilan lang po ang meron sa Pilipinas. Global, number 1. Grabe po talaga ang AIM Global. Sobrang blessing po ang ibinibigay. Sa AIM Global po, lahat posible.